ang pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju na pinatay sa loob mismo ng Camp Crame, nag-iwan ng maraming katanungan kung paano binabantayan ng PNP ang kanyang sariling hanay. Kung sa mismong bakuran nila ay may kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Tila nagamit raw ang laban kontra droga para isagawa ng ilang mga pulis ang kanilang kidnap for ransom. Ayon sa NBI, pinalitaw raw na sangkot sa droga si Ji Ik-ju. May gwardiya tayo dyan, 20%. Pero hepe mismo ng anti-illegal drugs group ng PNP ang nagsabi na walang warrant of arrest laban sa Koreano at hindi siya sangkot sa kalakaran ng droga. Nalulungkot kami sa nangyari, no? Law enforcers, men in uniform, naging scalawags. Ang mandato nila is to protect and serve. Baligtad, karumal-dumal na krimen at nasira nila yung imahe ng pulis. Kaya kami talagang nalulungkot kami, no? Yung frustrations namin again na dito na naman. Isang major crime committed by law enforcers inside Camp Crame with impunity. Hindi itong unang pagkakataon na na-question ang operasyon ng ilang mga pulis kontra droga. Ang ilan sa mga pulis sumailalim sa investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service. July 7, 2016, napatay sa loob mismo ng kanilang detention cell sa Pasay City Police ang mag-amang Rene at JP Bertes. Matapos ang ginawang investigasyon ng PNP-IAS, inirekomendang kasuhan ng murder sina Balo at Tomas. Preliminary investigation pa lang po ito, hindi pa po ito na ifa-file sa kaso as a criminal case. Technical po yun. Kaya patuloy pa rin po na malaya at nagsisilbi sa ating kapulisan yung mga pulis na involved sa kaso na ito. Bandang alas 11 ng gabi ng September 8, nakita sa CCTV footage na hinarang ang dating OFW na si Mark Bulata ng mga pulis sa isang checkpoint sa Tanza, Cavite habang sakay ng kanyang motorsiklo. Isinakay si Mark sa police mobile habang dinala naman ang kanyang motorsiklo ng isa pang pulis. Pero makalipas lamang ang 5 oras, September 9, 2016, natagpuan wala ng buhay si Mark sa ilalim ng Lambingan Bridge sa Tanza, Cavite. May tama siya ng bala sa ulo at iba pang parte ng katawan, naka-masking tape ang bibig at may karatulang "Pusher ako". Ayon sa spot report ng Tanza PNP, may natagpuan 2 sachet ng pinag-inilang shabu sa tabi ni Mark. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ng PNP Internal Affairs Service kung may paglabag sa ginawang operasyon ang mga sangkot na pulis. Ang isa sa pinakamalaking kasong kinasangkutan ng mga pulis ay ang pagkakapaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob mismo ng kanyang selda sa Baybay Leyte Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Nanlaban daw si Mayor Espinosa habang hinahainan ng search warrant ng mga taga Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 8. Naglabas rin ng NBI ng naging resulta ng isinagawa nilang parallel investigation sa pagkamatay ni Mayor Espinosa. Malinaw raw na wrap out, pinagplanuhan at hindi shootout ang ginawang pagpatay kay Mayor Espinosa at isa pang inmate na si Raul Yap. Sinimulan na ng PNP-IAS ang preliminary hearing para matukoy kung may naging paglabag sa operational procedures ang mga pulis. Ayon sa IAS, sa Pebrero ay maglalabas na sila ng rekomendasyon kung dapat sampahan ng kaso ang mga sangkot na pulis. Pero ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption, tila nagagamit ang mga gantong pahayag ng Pangulo para abusuhin ng ilang pulis ang kanilang kapangyarihan. We are expecting now is to hear from the President na yung another statement na ikondena niya yung mga ganitong pagkakataon. Kasi again, itong marching orders, pronouncement ni Presidente is subject to abuse by other law enforcers, scalawags na mga membro ng PNP. I
I am very sorry na nangyari itong krimen na ito at mga tao pa itong involved. I will give them the proper explanation in due time. If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. If I have my way, but I cannot do it. Sa huli, kailangan masiguro ng mga mamamayan na ang mga taong nanumpang pagsisilbihan at poprotektahan sila ay hindi gagawa ng kasamaan at magiging tapat sa kanilang sinumpaan. Sa nangyaring iskandalo ngayon sa PNP, malinaw na may mali, malinaw na kailangan ng reforma.